ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakala. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. No? Tulungan natin sila, nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Magandang umaga mga kapuso! Naway naging mapayapa at puno ng pag-asa ang katatapos lang na selebrasyon ng Pasko ng Pagkabuhay noong nakaraang linggo. At sana sa pagpasok po ng bagong buwan ng Abril, wish nating lahat ay ready tayo sa magagandang mga mangyayari sa bawat linggo. Get ready for more surprises, kumbaga. At yes, ako po marahil ay isa sa mga surprises na yon. Ako po mga kapuso, ang inyong makakasama. Panandalian habang po ang ating si kasamang Jelly ay nasa break kasama ang kanyang pamilya. Sherilyn Reyes po, yun yung lingkod. Pero alam nyo, punong-puno po tayo ng guest experts pa rin para sa ating featured stories. Kaya siguradong worth it po ang pagtutok nyo. At syempre pa, masaya ako kasi makakasama ko for the first time ang utak ng lahat ng ito, si Manoy Wilbert T. Lee. Manoy, good morning Good po. morning, Shay. Good morning. Good morning po. First time ko to, Manoy. Excited po ako, pero kinakabahan po talaga ako. Naku, kayang-kaya mo yan. No? Kayang-kaya natin yan. Nandito tayo. Tulong-tulong tayo. Thank you po. Nako, dalawa na namang kwento ng sakripisyo, krisis at hinagpis ang aming nakalap sa pamamagitan ng aming kasamang Pati. Una niyang binisita at kinumusta ang kalagayan ng mga kababayan nating ati sa isang komunidad sa Haro, Iloilo. Anong mga issue at hamon sa buhay nga ba ang kanilang kinakaharap at patuloy na nilalabanan? Panoorin po natin ito. Mahirap talaga. Pag minsan kasi po hindi na kami makakain ng 3 beses sa isang araw. Kasi pag sa bundok po, sobrang mahirap talaga. Malalaman natin ang kanilang buong kwento sa pagbabalik ng Si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Good Sunday morning mga kapuso! Nandito ko sa isang maganda at makasaysayang lungsod sa Western Visayas na kung saan ibibisitahin natin ang isang komunidad ng mga kapatid nating mga ati. Tara, samahan niyo ako at pakinggan natin ang kanilang kwento dito sa Asia City of Love, Iloilo City. Ang Iloilo City ang sentrong panrehiyon at pangunahing sentrong pang-ekonomiya ng Western Visayas Region. Binubuo ito ng 180 na mga barangay na napapangkat sa 7 distrito. Ang mga ati ang mga unang taong nanirahan sa Panay. May dala silang makulay at mahalagang piraso sa kasaysayan ng rehiyong ito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napabayaan na sila at napilitan na manirahan sa mga lansangan ng lupang dati nilang pagmamay-ari. Nakakadurog ng puso na kahit na ano pang pagsisikap ng mga ati, hindi pa rin sila makalaya sa gutom. Tulad ng 41 years old na si Gina Nicor na dating nakatira sa itaas ng bundok. Mahirap talaga po kasi andun kami sa itaas ng bundok. Tapos yung kabuhayan,
medyo mahirap talaga. Pag minsan kasi po hindi na kami makakain ng 3 beses sa isang araw. Kasi pag sa bundok po, sobrang mahirap talaga. Tapos pag magtinda din kami ng mga paninda namin, yung hindi ka makapwesto kasi paalisin ka ng ibang tao na sabihan bawal, hindi ka pwede makabinta dyan. Minsan yung inaapak-apakan na yung paninda mo. Halos sumabog naman ang dibdib ni Gina bilang isang ina nang ayaw nang pumasok ang mga anak sa eskwelahan dahil sa panlilibak ng mga tao sa kanila dahil sa pagiging ate nila. Ang sa amin lang, katulad ng pinapaaral namin din yung mga anak namin para hindi nila maranasan yung naranasan namin noon na kahit paano marunong lang bumasa at saka sumulat na parang hindi bala maluko ng ibang tao. Kaso lang, kung minsan hindi na mag-aaral yung mga anak namin kasi inaaway sa eskwelahan. Sinasabihan na mga aita, maitim, unggoy daw sa guba. Tapos sinasabihan daw, mga kuto daw ang mga anak namin sa guba. Kaya pag-uwi, sasabi sa amin, hindi na daw aaral kasi inaaway. Tapos pag marinig mo magsabi yung anak mo ganyan, parang hinihiwa yung puso mo kasi sa ganyan na edad, maranasan na nila yung inaaway sila ng ganyan. Dahil sa diskriminasyon at kahirapan ng buhay, nahinto naman sa pag-aaral ng high school ang 28 years old na si Judy Ann Salveo. Sinasabi po kasi ng ibang tao po sa amin, sinasabihan po kami na hindi daw po kami tao. Sinasabihan pa kami na yung mabaho, madumi. Sinumpa daw po kami. Nais niya sanang maging isang guro at mabigyan ng kaginhawaan sa buhay ang mga magulang na halos tumanda na sa pamamalimos sa kalsada. Hindi po kami manilimos po sa tabi ng daan. Hindi na po kami magtutulog sa tabi ng daan. At saka hindi na po kami mauulanan. Para matupad ko po ang pangarap ko na makapagtapos sa pag-aaral, makaturo po ako sa amin dun sa bundok. Na makapag-aral din po na tulad ko na Aita. Para hindi na po kami tawagin na tamad. Sisikap din po kami na makatrabaho. Ano pa ang mga tinitiis na hirap ng mga kababayan nating ati sa Iloilo? Paano nila nilalabanan ang mga hamong ito? Abangan yan sa pagbabalik ng si Manoy ang ninong ko. Hindi kami pagbigyan ng pera. Amo pa na ang kamot namin. Pinapalo pa ang kamay niyo. Sakit ng dibdib namin. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ang pagpapatuloy ng kwento ng kalbaryo at determinasyon ng mga kababayan nating ati dito sa Western Visayas. Tulad ni Judy Ann at Gina, kumukuha rin ng pambili ng bigas ang 67 years old na si Lola Perminia Valencia sa pamamagitan ng paggawa ng mga handicrafts na yari sa buri at nito na inilalako nila sa plaza. Mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang 7 anak sa pamamagitan ng pagmamalimos at pagpulot ng mga tira-tirang butil ng palay matapos ang anihan. Nangulot ng paray sa linasin. Ibalag, lutuin ng bayuba. Pero gaano po ba kasakit yung mga pang-aapi po, Nay? Hindi kami pagbigyan ng pera. Amo pa na ang kamot namin. Pinapalo pa ang kamay niyo. Sakit ng dibdib namin. Ayon sa tribal leader ng mga ati na si Pastor Rogelio Elizondo,
Maraming mga bata at matatandang ati ang namatay dahil sa mga sakit na nakuha nila bunga ng kawalan ng maayos na tahanan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit siya nangalap ng pondo para itatag ang Balay Kawayan. Nang una pa lang kami dito na nagtira, nalaman nila na ito pala ay binili ng ate. Andyan sa labas, hinarangan kami kaagad ng bakod ng kawayan. Sabi nila hindi kayo pwedeng magpasbay. Doon kayo sa kabila. Sa mas malayong daan Sa mas pa. malayo pa. Hanggang ngayon po, ang diskriminasyon ay makikita sa mga ate na nagtitinda ng kanilang mga tinda. Sinasalamin ni Gina, Pastor Rogelio, Judy Ann at Lola Perminia ang mga problema at hamon na pinagdadaanan ng mga ati na patuloy na napapailalim sa makasaysayang diskriminasyon mula sa mga prosesong pampolitika at benepisyo sa ekonomiya. Kailan kaya sila tuluyang makakalaya mula sa mga problema na nagpapahirap sa kanila? Ang pangkabuhayan dito ng mga ate ay nag-weave sila ng mga native products, ng nito at saka buri. Magbibenta kami sa city. Kung mayroon lang kami ng Na pwesto. para mabili pa na ang mga product namin. Para may balunon ang mga apo ko pa eskwelahan. Sabi mo gusto mo bumalik ulit sa pag-aaral. Ano sa tingin mo ang solusyon para makapagtapos ka ulit sa pag-aaral? Makadami man ng binta ng mga wallet po. Gusto lang kasi namin po, pag magtinda parang welcome din po kami sa mga bayan. Bilang isang katutubo, ma'am, sobrang sakit kasi yan pagdating sa amin. Maitim ang balat, may ikli at balingkinitan ang katawan, kulot ang buhok. Ito ang mga pisikal na katangian ng mga unang taong naninirahan sa rehiyon ng Panay. Pero nakakadurog ng puso na ang mga kapatid nating ati na dating nagmamay-ari ng mga lupain noong unang panahon, ang siya ngayong walang matirhan at makain. Madalas silang nahaharap sa pabubuklod, pagkawala ng mga ancestral lands, displacement, panggigipit at pagkasira ng mga tradisyonal na paraan ng pamumuhay at mga gawi at pagkawala ng pagkakainlanlan sa kultura. Kumakatok ang mga kababayan nating mga ati sa ating mga puso. Makakamit kaya nila ang patatag na pangkabuhayan para sa mga mahal nila sa buhay? Maraming salamat kasamang Pati sa inihatid mong concerns ng ating community weavers. At para sa ating pong studio discussion, kasama natin ngayon sina Miss Meriel O. Palacio, Community Development Worker. And Miss Noriel C. Tabag, Registered Social Worker, Director of Community Engagement Center, San Beda University. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Simulan na po natin ang talakayan. Gaano po ba karami ang itinuturing nating indigenous people or mga IP at saan-saan po ba natin sila makikita? Ayon sa latest na datos, pumapalo po ng 14 to 17 million ang ating mga IPs o mga indigenous cultural communities. At meron tayong 110 po na ethno-linguistic. Ganito kayaman yung lengguwahe na ginagamit po ng ating mga katutubo. Karamihan po ay makikita ito sa Northern Luzon, we have sa Mindanao, we also have from Cordillera Administrative Region. Ito bang ate sila rin ba yung Aita na tinatawag natin? ito pong ati ay iba pa rin po sa mga Aita. Ang Aita rin po ay makikita sa Zambales, meron din tayong makikita sa Nueva Ecija. Ito pong mga ati na ito ay makikita natin sa Boracay, Calibo, Aklan, Panay. So, anong pinag-iba niyan? Paano ba natin ano ba pinag-iba? Yung mga nakikita natin dito sa Metro Manila, yung mga nasa kalye, yung mga nalilimos,
iba pa yon. Iba pa rin po sila, congressman. Sila naman po ay mga tinatawag nating badyaw. Ito naman ay karamihan ay nagbumula rin po sa Mindanao area po, sa Zamboanga. Although, ang mga badyaw po ay makikita na rin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, katulad sa Batangas. Marami na rin po sa Kamaynilaan. Meron akong nabasa dati na parang may mga nadidiscover pa hanggang ngayon. Ano ba ibig sabihin ng mga ganito? Nadodokumento. Ano po? Nadodokumento. Opo. At ito po ay sa tulong ng ating National Commission on Indigenous people po. Kasi ito po ang pantanggapan na may mandato para Ito yung NCIP tinatawag. NCIP po, na sila po ay mandated to protect the interest po at i-promote po ang pagsuporta dito yung well-being ng ating mga ICCs or indigenous cultural communities o indigenous people. Ano po ba yung ano po ba yung mga rights na tinatawag natin? Paano po ba sila talaga mapoprotektahan ng NCIP? Base na rin po sa campaign ito ng NCIP, ang patungkol sa ating IPs, ito ay human rights based. At pag sinabi po natin ng human rights based, ito po ay lahat, hindi lang po ito social rights, economic rights. So napakalawak po nito. Katulad din po ito ng natin po mga individual na tayo ay may mga karapatan. Pero bakit parang may dito sa storya natin may parang discrimination na nangyayari pa? Hindi ba sila nakapag-integrate talaga? Nakakalungkot po at litaw na litaw ang diskriminasyon. Nakakalungkot, nakakabagabag ng damdamin. Pero po ito ay talagang nararanasan pa rin natin hanggang ngayon. Maaring yung iba po ay nakaigpaw na sa mga ganitong mga diskriminasyon. Pero dito sa grupo po ng ATI ay maigting pa rin ang pagkaranas ng diskriminasyon. Sabi nila sa bundok, pero yung bahay nila sa baba. Ano ba yung sabihin nun? Kasi kailangan nila hong bumaba kasi para po pangkabuhayan. So, ibig sabihin may bahay pa sila sa bundok? Opo. Kasi karamihan po ng ating mga katutubo talaga ay nasa mga kabundukan. May ipralo po ito na sana ay sila ay napoprotektahan. Ito po yung batas na nagpoprotekta sa lupain ng para sa mga katutubo po. So, yun nga po, katulad ng kaso po ng ATI, sila po ay nadidisplace. Alam naman natin, ngayon, kasalukuyang mga pangyayari kung yung ating mga lupain ay nako-convert na po sa iba't iba. Kasi baka mamaya hindi alam ng mga kasamahan natin doon sa kabundukan. Ano ba yung mga pwede nilang karapatan? Mga karapatan. Ano ba yung dapat ini-enjoy? Kasi ito ay para sa lahat. Yung question po natin about ancestral rights, kasi po, pwede po nilang maklaim yun. Ang problema lang po is that for them to claim that, they have to have a sustainability plan doon sa lupa. Pero na-identify na ba yung mga ancestral domain nila, yung mga lupain talaga na kanila? Na-identify na ba ng NCIP yan? Base po sa aming pagkakaalam, sa aming nalalaman, ito po ay identified ng ating NCIP. Ini-issuehan po yan ng CADT, di ba? Yung CADT. Certificate of Domain Title. Yes po, opo. Mabalik po tayo sa usaping pangkabuhayan. Paano po ba natin mapoprotektahan ang ating, kagaya po nito, ang IP po natin, or itong sa ATI, sa Iloilo? Unang-una, napaka-importante ng edukasyon, pagtuturo. Ang edukasyon ay hindi lang ito yung formal, yung kailangan akong pumasok. Ito rin yung mga kasama dito yung ating pagka-campaign, pag-advocate, na para mas maintindihan ang mga kasamahan natin sa kabundukan. Kailangan makita din natin, kamusta po ba ang Barangay Development Plan? Andito po ba, kasama po ba ang mga IP groups? Kasi ito rin po ay will form part sa Municipal Development Plan po ng HARO po or ng City Development Plan po. And all of this, nasaan ang role ng national government tsaka yung tinatawag nating NCIP? Nasaan ang role nila? Hindi ba sila maramdaman? Hindi sila makita? Dito Ano ba sila? Pulis lang ba sila o ano? Opo. Yun nga po, kaya kailangan makita kung ano po yung kanilang plano para sa mga komunidad na ito. Wala silang binibigay. Hindi po, I cannot speak for NCIP, pero doon naman po sa iba, like for example, yung sa Mountain Province, meron po silang meron sila sa municipal hall na parang negosyo center. Lahat ng produkto ng mga ng kanilang constituents andun po na showcase. Kanino yan? Ito naman po ay sa Bauco.
pero sila ay mga kangkanais naman. Pero Kangkanais. sino nagtayo nung... Ito po ay ang ano rin po, ang lokal na pamahalaan. Lokal na pamahalaan. Opo. So yung barangay, talagang kung ito ay whole society approach, andyan naman po ang academe, meron tayong mga NGOs, of course yung ating mga simbahan, ang ating mga government, official national government agents, andyan naman po. Kumbaga, talagang kailangan lang natin magtulong-tulong, most kolaborasyon. especially siguro kailangan natin ma-accept na sila ay pareho rin natin. Kapwa Yes, Pilipino rin, no? Anong sangay or anong ahensya ng gobyerno ba yung dapat talagang humahawak dyan? Kasi yun yung iniisip ko kung paano ito talaga maisulong. Opo. Kung ito po ay talagang ang National Commission NCIP talaga. on Indigenous people po. Kasi they are the government agency mandated to protect and promote the interest and well-being po. Of the NCIP. Paano po natin matutulungan sila sa usaping paghahabi? Kasi yun yung kanilang way of living ngayon. Paano po natin sila sa tingin nyo matutulungan, mabibigyan ng mga job opportunities? Apo. Maganda po yung kanilang basket weaving o yung paghahabi nila. Ganda. At ito po yung mga dapat ay preserve natin kasi dalhin mo to sa abroad. Correct. Napakaganda po nitong i-showcase talaga. Noted po lahat yan. Collaboration, education, livelihood, empowerment, napakaraming issue pa ang ating pwedeng talakayin tungkol sa mga IP. Maraming salamat po sa napakahalagang discussion tungkol sa IP at sa ating community. I'm sure napakadaming natutunan ng ating mga kapuso viewers. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. And we are back dito pa rin sa Si Manoy ang Ninong Ko. Sa mga usapin ng kabuhayan at existence ng mga ati sa Western Visayas, unang-una, ano kaya ang short-term solutions na naiisip ni Manoy? Manoy, maaari ba kitang tanungin? Well, Shay, ang dami kong nailista dito, no? So babasahin ko, no? Una sa lahat, yung sa short term, bibigyan natin, pagkakaluban natin sila ng mga kinakailangan nilang mga kagamitan, raw materials, para mapadali ang kanilang paghahabi at paggawa ng handicrafts. No? Yes. Tutulungan natin sila sa kanilang pagkuha nila ng mga business permits. No? Kasi isa ito sa kanilang nagiging balakid, hadlang, kaya yung mga paninda nila, kung saan-saan na lang sila. Tutulungan natin silang kumuha ng mga stalls, mga permanente na pwesto. Kailangan natin silang pagkalooban ng mga training, especially yung mga makabagong techniques, financial literacy, yung kung paano ang tamang paggamit ng pera at kapital. At siguraduhin natin na mas mapapalawak pa natin ang kanilang mga networks o pagdadalhan ng kanilang mga ginawang produkto at paninda. No? Tulungan natin silang sumali o bumuo ng kooperatiba o asosasyon o magtayo tayo ng isang National Associations of Weavers, no, na kasama sila. Dito naman sa long-term solution, no, alam mo, dito ako naiinis, nagagalit, no. Napakahalagang usapin na to. Ang kailangan natin unang-unang tingnan at suriin dito, yung pong tinatawag nating National Commission on Indigenous People, no. Ano ba ang ginagawa nila? Ano bang mandato nila? Ano bang ginagawa nila para sa kapakanan ng ating mga IP? So ako, sa puntong ito, gusto kong manawagan, no, we call on the Secretary of the DSWD and the President himself, no, to look into this agency. Nagagawa ba nito ng maayos yung kanilang tungkulin? Given the current situation of our IPs na patuloy na humaharap sa maraming pagsubok, diskriminasyons at problema, maybe it is high time na tingnan natin itong NCIP kung dapat na ba itong i-abolish o dapat natin itong reformahin. No? Ang nangyayari ngayon, imbis na sila po yung nagpoprotekta sa ating pong mga IPs, sila pa yung nagpapahirap. No? Salamat, Manoy Wilbert, sa mga inihain mong short-term and long-term solutions. Panoorin naman natin ngayon kung paano ito tatanggapin ng ating mga kababayang ati sa Iloilo. Let's watch this. Mga kapuso, mula noon hanggang ngayon, pati na rin po sa susunod na henerasyon, naniniwala kami na hindi kayo kailanman mawawala o mabubura sa kasaysayan. Karamay niyo po ang programang ito na Si Manoy ang Ninong Ko, na hindi po kami aalis, na hindi po namin tutugunan ang mga pangangailangan niyo. Ready na ba kayo sa aming munting sorpresa? Yeah! Okay, tara, samahan niyo ako dito.
Mula sa Simanoy, ang ninong ko, tanggapin niyo po ang aming munting sorpresa. Magsimula tayo sa 100 pieces na nito! Yay! Meron pa tayong 10 bundles of buri! Yay! Meron tayong mga kutsilyo! Yay! Meron tayong panghasa ng hindi mawawala ang mga cutter. Ang mga gunting. Meron tayong mga nippers. Ang puro kagat-kagat. Meron din tayong mga sinulid. At 100 pieces na zipper. Eto pa, ready na ba kayo sa susunod na sorpresa? Tutulungan namin kayo gumawa ng official website nyo online. Pag naayos niya ang inyong permit, bibigyan namin kayo ng stall sa Iloilo City! Para na ang pagbebenta nyo ng inyong mga produkto. Naway, itong mga munting handog po namin ay maging magandang simula po sa pag-unlad ng inyong kinabukasan at para matupad na rin yung mga pangarap nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nakita nyo kami na at pinuntahan kahit malayo. Binigyan nyo kami ng aming mga pangangailangan, patungkol sa aming native product. Malaki talaga yung pasasalamat namin. Kitang-kita ang saya sa mga mukha nila. Binabati namin ang mga kababayan nating ati sa Iloilo. Sa pamamagitan po ng aming tulong, sana hindi kayo sumuko sa mga hamon ng buhay na nararanasan nyo.